Kung yung kanina diniscuss natin, ginagawang bobo mga Pilipino, eto naman isang bobo. Meron siyang bobo na sinabi, kabubuang sinabi sa INC. Bago to sinabi niya. O pakinggan po natin. Ang INC, no, lalong-lalo na yung ating mga kapatid sa INC. So ako po ay nirerespeto ko po yung inyong karapatan sa pamamahayag. Ayan, nirerespeto niya ang karapatan ng INC sa pamamahayag. Ibig sabihin, yung ilabas nila ang kanilang galit ng INC, ng kanilang hindi pagsuporta at paglaban sa impeachment, nirerespeto niya. Okay? Sa araw na ito. So karapatan naman ng bawat individual. Karapatan na ilabas nila. Ayaw nila sa impeachment. Correct until dyan. Tuloy natin. Yung magpahayag, no, kung ano man yung kanilang mga saloobin, lalong-lalo na sa nangyayari sa ating pamahalaan o kaya yung gusto nilang mangyari sa ating bansa. So sana lang ay hindi ito yung katulad na sinasabi ko, no, na baka pagtatakip lang ito doon sa impeachment, no, kay Sara Duterte. Sana naman hindi pagtakpan nitong rally na ito yung impeachment. Tinan mo bobo to. Sana naman tong rally na ito, nirerespeto niya raw ang INC sa kanilang pagpapahayag. Pero sana hindi daw nito pagtakpan yung tungkol sa impeachment ni VP Sara. Ay bobo talaga. Parang saan ba yung rally ng INC? Dahil sila ay hindi sang-ayon sa impeachment ni VP Sara. Sabi niya, sang-ayon siya sa INC. Pero sana, wag naman pagtakpan yung tungkol sa impeachment. Saan bang bundok galing tong babae na ito? Ay, hindi mo ba alam anong dahilan ng rally ng INC? Ito'y patungkol sa pagsuporta kay VP Sara. Pambihira. Martin, yung mga sinusuportahan mo, mga galing sa bundok. Ito, isa pang party list. Wala talaga ikaw tamba. Kaya mo bang humawak sa liig ng isang matalinong tao? O yung mga ganito lang? Ang layo nito sa putukan to si Ating. Na kung saan hinihingi ng bayan ang hustisya at ang katambal ng hustisya ay yung accountability ng sinumang opisyal, kahit na si Sara Duterte, accountability sa maling paggamit noong pondo ng bayan. No, kasi nung una kasi parang sinusuportahan nito yung pahayag ni President Marcos tungkol doon sa kanyang disgusto sa impeachment. So, kasama po ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, itong national interest na ipinaglalaban natin, na panagutin sa pamamagitan ng impeachment. Inulit niya pa. Gusto mo lang tumagal sa TV. Inulit mo pa yung kabubuhang sinabi mo. Diba? Ito'y patungkol daw. Alam naman niya. Sa kanilang disgusto doon at sa kanilang pag-agree kay BBM na hindi dapat i-impeach si VP Sara. Pero dapat daw panagutin si VP Sara sa impeachment. So hindi naman sana ito ang gulo mo. Yun na nga ang punto nila, yung patungkol sa impeachment. Tapos inulit mo, hindi na naman, na hindi na nito suportahan yung patungkol sa impeachment. Bobo na lang talaga maniniwala sa tao na ito, pambihira. Oh. Tapos, nag-agree siya. Sa sinabi binanggit niya pa, yung sinabi ni Marcos. Ay, ano ba? Sara Duterte doon sa kanyang misispend ng pondo. Magsama-sama tayo dito dahil apektado tayo dito nararamdaman na natin yung kahirapan na magsilbi sanang itong leksyon sa mga government officials, lalo na yung mga matataas na opisyal, ng tamang paggamit ng pondo ng mamamayan. So doon po tayo magsama-sama at nirerespeto ko po yung inyong sama-samang pagkilo sa araw na ito. Kita mo, inulit pa nga niya, 3 beses mong inulit yung kabubuhan mo.
Dahil dapat daw panagutin si VP Sara sa impeachment pero sinusuportahan niyang INC. Alam mo kung sa tingin niyo may maling ginawa si VP Sara, nirerespeto rin kita. Dahilin mo sa ombudsman o dalhin mo sa korte. Hindi sa impeachment. 'Di ba? Nirerespeto mo INC, ayaw mo sa impeachment, yung nga ang inilalaban. Pambihira naman. Ito kasi itong mga ito, ayaw dumaan sa proseso. 'Di ba? Kung yan ay dinimanda ninyo o pinaharap ninyo ko sa ombudsman man yan, kung saang mga tumatakbo na sanang usapin kay VP Sara. Hindi tayo impeachment. Oo, karapatan nyo yan. Pero tingnan mo nangyayari sa'yo. Nagmumukha kang tanga sa pagsagot mo. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Mali-mali yung sagot nito. Mali-mali yung sinasabi niya. Pangalawa, asa na ang impeachment? Ako nga, gusto ko sampahan ng impeachment eh. Alam nyo kung bakit? Para makita natin sino yung hindi dapat nating iboto. Kasi alam ko hindi magtatagumpay ang impeachment na yan. Malabo pa yan. Tingnan mo anong nangyayari ngayon. Nagmumukha kang tanga. Panawagan ka ng panawagan ng impeachment. Hanggang ngayon walang pumipirma. Anong sabi nila? Kulang sa oras. Hindi po kulang sa oras. Alam mo kung bakit? Kasi may proseso daw yan. So kukulangin sa oras kaya wag na daw ituloy. Sabi ng mga kasamahan mo dyan sa Kongreso, hindi po. Kasi 1/3 vote lang, pwede nang dalhin sa Senado yung impeachment, nakasampa na. I-discuss na yung impeachment. Sa Senado, aalisin na yung proseso na kailangan pang dumaan kung saan-saan. Diyan sa Kamara. 103 or 100 plus lang to be exact. Ay hindi ko po alam yung eksakto pero 1/3 votes. So nasa 300 plus po yung mga congressman, so mga nasa 100 plus lang. Asa na yung pirma? 1/3 lang, hindi ka makakuha. Ilang beses ka nagpapa-interview, ikaw babae ka, na sinasabi mo marami nang nag-pledge ng support, pipirma. Until now, ginagawa kang tanga ng mga kasamahan mo dyan sa Kamara. Hanggang ngayon walang pumipirma. Di ba? Hanggang ngayon walang pumipirma. Pwede nang padalain yan. Sinungaling niya, wala ng oras. Ikaw isa ka pang sinungaling. Wala sumusuporta. Kayo na lang mga taga-bundok. Ang gusto ng impeachment, lahat sila dumidistansya dyan sa impeachment na yan. May naglulukuhan ba tayo? Di ba? Asan na? Asan ang impeachment? Kaya ako malakas ang loob ko. Gusto ko nga ituloy. Dahil malabo yan. Wala. Hindi sila makakuha ng numero. Alam mo kung bakit? Hinog sa pilit ang ginagawa mo. Pinipilit mong mahinog yung impeachment. Wala eh. Alam mo kung bakit ito? Kasi alam natin, galit. Galit ang mga Duterte sa mga makakaliwa at tatamaan sila eh. Kaya nagmamadaling ma-impeach. Sige, go ahead. Para mas lalo kayong magmukhang tanga. Nagbubukha na nga kayong tanga eh. Next topic po tayo. Ito pag-usapan natin na nung huli naming nakausap si VP Sara, nung tinanong ko siya personally, nagpasalamat siya isa-isa sa amin. Isa-isa po. Nakausap ko siya. Sabi ko, VP Sara, hindi ko na po sasayangin ang oras mo dahil alam ko pagod ka na, marami ka pang kakausapin. Sabi ko lang, request ko, kailangan ka namin tumakbo sa 2028. Dati po, sinigaw na po namin yan. Pero dati, habol namin continuity. Pero ngayon, cancer na po ang bansang Pilipinas. Sa nangyayari ngayon? VP Sara, obligado ka na pong tumakbo. Sabi niya sa akin, ang sagot niya doon sa sinabi ko, pag-iisipan ko pong mabuti.
At pakinggan po natin tong video na ito. This coming 2028, may posibilidad po bang tumakbo kayo? Ma'am, please! Ma'am, please! Please! Kita mo, talaga nagsisigawan. Ito po, sa Japan po ito. Okay? Sayang at nung ako'y hinatid sa airport, yung yun din ang araw, yun din ang oras na kung saan magkakaroon ng meet and greet sa Japan dito kay BP Sara. Naaalala nyo, nag-rally kami diyan sa Japan, no? Ako, si Boss Dada, at saka si Mocha in support na hindi pa-impeach si BP Sara, no? So kaya ngayon nandiyan naman siya sa Japan at yan po ang sayang hindi kami nagpang-abot, no. Isang araw lang, gusto ko pa nga mag-extend pero hindi na kasi kailangan na rin umuwi ng anak ko. But anyway, eto po, ito yung sagot niya patungkol. Pakinggan po natin doon sa kanyang pagtakbo sa 2028. Yes, para mapaghandaan namin lahat. We are Yun, kinilig ang tao, Yung sinasabi niya, I am seriously considering it. Yan po din yung sinabi niya sa akin nung nag-usap kami. We are seriously considering, ma'am. Tuloy-tuloy yung Yes! Mama, awa ka! Hindi siya pwede. Oo, totoo yan. Yung sigaw ng tao, narinig niyo, maawa ka. Talaga po, dapat sana maawa ka na, BP Sara. Muli kaming nalaglag. Okay na kami sa tatay mo, si PRRD. Continuity na sana. Kaya hindi kami nabudol, naniwala kami sa tatay mo na may addict. Addict yung mga yan. Hindi namin sinuportahan yan si Marcos. Pero this time, wala na talaga eh. No choice ka na, BP Sara, kailangan na tumakbo. Yes, I really believe that our country will be great, and I really believe It will be with you! Hey! Please! mahirap siya ipaintindi sa ating mga kababayan, and mahirap yung kailangan natin gawin kasi you really have to stand firm, especially with government policies para maayos siya. Pero paniwala po, kung magkaisa lang yung mga tao, alam natin kung saan tayo papunta, maggagawa ng ating bayan. Yes, ma'am, isa din yan sa kailangan bantayan ng mga kandidato.